Balik bansa na si Senadora Laila de Lima, galing siyang Amerika para tumanggap ng award at sa Germany para magsalita sa isang conference. Buwan naman ang sumalubong sa kanyang pag-uwi ang kasong paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code o disobedience to summons. Isinampa ito ng DOJ sa Quezon City Metropolitan Trial Court dahil sa pagsabi ng senadora sa dati niyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag pumunta sa mga house hearing tungkol sa bilibid drug trade. Bukod pa ito sa ethics complaint na kinakaharap ni De Lima sa parehong issue. Sabi naman ni De Lima, haharapin niya ang lahat ng kaso laban sa kanya. Kaya raw niyang ipaliwanag sa mga kapwa senador na payo lang ang sinabi niya kay Dayan. Kinasuhan na sa Department of Justice si Senator Laila de Lima dahil sa pagpigil sa dati niyang driver bodyguard na dumalo sa pagdinig ng Kongreso hinggil sa drug operations sa New Bilibid prisons. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Magandang tanghali sa iyo, Roderick. Magandang tanghali, Waila. Nagsampa na nga ng kasong paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code ang Department of Justice sa Metropolitan Trial Court ng Quezon City laban dito kay Senador Laila de Lima. Kaugnay ito ng umano'y pagkumbinsi ni De Lima kay Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng House Committee on Justice sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison noong Oktubre. Ginamit na basihan ng kaso ang text message ng senadora sa anak ni Dayan na si Hannah May kung saan sinabi umano nito na magtago na lang muna dahil pagpipiestahan lamang siya kapag dumalo sa pagdinig ng Kongreso. Ayon kay Acting Prosecutor General George Catalan Jr., magaan lamang ang kaso kaya hindi na ito sumailalim sa preliminary investigation. Pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan at multang mula 200 hanggang 1,000 piso ang parusa sakaling mapatunayan ang akusasyon laban kay De Lima. Samantala, itutuloy naman mamayang 2:00 ng hapon ang preliminary investigation sa drug trafficking cases ni Senador De Lima dito sa Department of Justice. Ngunit posibleng humingi lamang muli ng extension yung kanyang abogado at hindi ulit dumalo sa pagdinig mamaya itong si Senador Laila de Lima. Dahil ito doon sa makapal na reklamo, 4 itong mga reklamo na naisampa dito sa senadora kaya hihingi sila ng dagdag pang panahon upang masagot lahat itong mga akusasyon laban kay De Lima. Sa iba pang balita, balik bansa na si Senador Laila de Lima matapos ang kanyang naging biyahe sa Amerika, Germany. Lumapag ang sinasakyang eroplano ng senador sa NAIA Terminal 1 mag-aalas 11 kagabi. Hindi naman nagpaunlak ng panayam si de Lima sa mga mamamahayag na nagabang sa kanya. Nitong Disyembre 11 nang bumiyahe ang senadora upang tumanggap ng pagkilala bilang isa sa 100 Foreign Policy Global Thinkers sa Washington at maging panauhing pandangal naman sa Annual Conference on Cultural Diplomacy. Una nang nangamba ang kanyang mga kritiko na baka hindi bumalik sa Pilipinas ang mambabatas, lalo na't marami itong kasong kinakaharap. Kasabay ng pagharap ng dating driver at bodyguard ni Senadora Laila de Lima na si Ronnie Dayan sa pagdinig ng Kamara hinggil sa paglaganap ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison, tumistig rin sa naturang pagdinig ang anak niyang si Hannah May. Sa naturang pagdinig, inilabas ni Hannah May ang kanyang cellphone para ipakita ang naging pag-uusap nila ni Senadora de Lima. Sa testimonya ni Hannah May, sinabi nito na pinapatanong umano ng kanyang tatay kay de Lima kung bakit may sapina na dumating sa kanila at kung ano ang kanilang gagawin. Tugon raw ng senadora, magtago na muna si Dayan at huwag dumalo sa pagdinig sa Kamara. Samantala, tinutukan rin ng mga mambabatas sa naturang pagdinig ang mga pagkakaiba at hindi pagkakatugma-tugma ng mga testimonya ni Dayan at Kerwin Espinosa. Si Jervis Manahan sa detalye. Isang show cause order ang inaprubahan ng House Committee on Justice para kay Senadora Laila de Lima. Dapat daw magpaliwanag ang senadora kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Sa pagdinig kasi sinabi ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan na gusto sana niyang humarap sa mga nakaraang investigasyon kaugnay ng Bilibid drug trade, pero pinigilan siya umano ni de Lima. Humarap din sa pagdinig ang kanyang anak ni si Hannah May Dayan na nagpakita pa ng kanyang pakikipag-usap umano sa kanyang tita Laila. Ang pagkakasabi ko sa kanila, Madam, i-text mo si Madam, kunin mo
yung iyong opinion niya. Kasi dumating na yung supwe na napirmahan ng auntie mo, tita. Sabihin mo, aatin ako. Sabi ko sa anak ko, i-text mo iyan kasi tuwing nagtitext ako, hindi na siya nagre-reply kasi kaya itong mga anak ko ang pina-text ko. Ang reply niya sa anak ko, huwag siyang paatin, huwag siyang umatin diyan. Pagkakaguluhan lang siya diyan. Sabi niyang ganon. Pagtatawanan lang kaming dalawa, magiging kahiya-hiya kami diyan na dalawa. Kinumpirma ng mga mambabatas na numero nga ni De Lima ang nakatext ni Hannah May. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, posibleng guilty rin si De Lima sa obstruction of justice. Sa affidavit ni Dayan, kinumpirma niya na 5 beses siya tumanggap ng pera mula sa Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa. Hindi raw niya inakalang drug lord si Kerwin dahil ang alam niya ay isa raw itong engineer. Una raw silang nakita sa isang parking lot sa isang mall sa Pasay at nakita pa sa Baguio City. Hindi raw binibilang ni Dayan ang pera dahil sinasalat lang niya ito at diretsong ibinibigay kay De Lima. Utos daw ni De Lima na kunin ang pera mula kay Kerwin. Kaya nagsisinungaling daw ang senadora nang sabihin niyang hindi niya kilala si Espinosa. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman nung binibigay sa akin na paper bag kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang. Pero may ilang hindi pagtutugma sa mga pahayag ng dalawa. Sabi ni Kerwin sa Senate investigation, 2015 sila nagkita ni Dayan sa tulong na rin ni Albuera Police Chief Jovi Espenido. Pero sabi naman ni Dayan sa kamera, 2014 sila nagkita at hindi raw niya kilala si Espenido. Itinanggi rin ni Dayan na malakas ang kanyang impluensya sa loob ng New Bilibid Prison. Sa 4 na araw na pagdinig ng komite noon sa pagkalat ng droga sa kulungan, itinuro ng mga inmates si Dayan na taga-kolekta raw ng pera para sa campaign kitty ni De Lima. Pero tahasang itinanggi ni Dayan na nangyari ito dahil hindi raw niya kilala ang mga inmate na dating tumestigo. 3 beses lang daw siya nagpunta sa Bilibid noon para lang ihatid si De Lima sa director's office. At hindi pa raw siya nakakapasok sa maximum security compound at sa kubol ni JB Sebastian. Sa mga humarap noon, tanging sina dating NBI Deputy Director Rafael Aragos at dating Bucor Chief Franklin Bucayo lang daw ang kilala niya dahil siya pa mismo ang nagrekomenda kay De Lima na ipromote sila sa trabaho. Bukod sa drug trade, natoon din ang hearing sa pag-iibigan ni Dayan at De Lima. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary De Lima ay wagas, dalisay at matatag? Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito'y dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Taong 2007 daw na magsimula ang kanilang relasyon, kahit na hindi naman hiwalay si Dayan sa kanyang asawa. Natanggap naman daw ng kanyang mga anak ang kanilang relasyon. Binigyan pa raw siya ng pera ni De Lima pandagdag sa pampagawa ng kanilang bahay sa Pangasinan. Hindi rin direkta ang naging sagot ni Dayan nang tanongin siya tungkol sa umano'y sex video nila ng senadora. Aniya, posibleng nagkaroon pero hindi raw siya ang kumuha at hindi rin cellphone niya ang ginamit. Pero naghiwalay sila bago tumakbo si De Lima sa pagkasenador dahil ipinalit sa kanya si Warren Cristobal. Dito raw nasampal ni Dayan si De Lima. Nabigyan ng immunity from suit si Dayan at may provisional admission na rin siya sa Witness Protection Program. Matapos ang pagdinig, itinurn over ng kamera si Dayan sa PNP at dumiretso na siya sa Pangasinan Regional Police Office. Para sa PTV News, Jervis Manahan.